Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan at hayaan nyo akong batiin ko kayo lahat, aking mga followers, aking mga supporters, aking mga kaibigan, kamag-anak. Ah, Malipayong Pasko sa inyong tanan. Mahirap man sabihin na karamihan sa atin ay hindi masaya ang Pasko natin. Kasama na ako dyan, pero alam naman natin lahat, tayong mga Pilipino ay sanay tayo sa hirap at ginhawa. Noong mga nakaraang taon mga kababayan, ramdam din natin ang hirap noong administrasyon ng Duterte. Pero ngayon mga kababayan ko, iwan ko lang kaya sa inyo kung pareho ba tayo ng nararamdaman. Mas lalong naghirap ang buhay natin ngayon mga kababayan. Kahit man lang sa simpleng handa sa Kapaskuhan, at talaga namang hindi natin may pagkaila na yung budget natin ay kulang talaga. Ganun pa man, alam naman natin tayong lahat ay dugong Pilipino. Sanay tayo sa lumalaban ng kahirapan mga kababayan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang simula nung pagputok nitong isyu mga kababayan sa flood control scam. Noong Hulyo mga kababayan, yung pangatlong suna ni Pangulong Marcos, nagbitaw siya ng salita. Inexpose niya ang katiwalian dito sa flood control project mga kababayan. Na mismong siya ang umamin na siya ang nagpahiwatig nito or siya ang may pakana dito na maibulgar itong lahat na anomaliyang ito. Pero mga kababayan, sa tingin ko, hindi siya ang nagbulgar nito. Maraming mga nakapalibot sa kanya, mga nakapaligid sa kanya, na bumubulong sa kanya. Inunahan na lang niya, pero alam naman nating lahat na puputok at puputok talaga ito. Kahit pa hindi niya sinasabi. Inaamin na lang niya na siya yung nag-expose dito, pero sa totoo lang hindi siya. May mga taong bumubulong sa kanya dito. At isa na yun, si Congressman Toby Chanco mga kababayan. Simula nung nag-alboroto si Congressman Chanco, nung siya ang sinisisi sa pagkatalo ng karamihan sa kandidato ng senador sa administrasyon, nag-ingay na itong si Toby Chanco mga kababayan. So, inunahan na ni Presidente ngayon, nung pagsuna niya, pinasabog na niya. Pero wala pang suna mga kababayan, marami nang nag-udyok dito na may katiwalian talaga sa flood control mga kababayan. So ganun pa man, tapos na. Andito na tayo. Ang ipinangako niya sa atin mga kababayan na hindi mere ang Christmas nitong mga politikong sangkot dito. Mayroon na bang politiko ngayon na naipakulong? Mayroon na bang mga tinatawag na big fish ang nakita natin, narinig natin na napakulong? O nasampahan man lang ng kaukulang kaso? Senador, kongresista, wala tayong narinig mga kababayan. Ang lahat ng mga hinuhuli nila ngayon ay iyong mga instrumento o mga taong ginagamit nila dito sa anomalyang ito. Taga DPWH, Diskaya, sila lang ang nagsakripisyo nitong lahat. Pero yung mga tao na gumagamit sa kanila, wala tayong naririnig, wala tayong nakikita na may pinapakulong ng gobyerno natin mga kababayan. Kahit na sa lahat na resource person mga kababayan, kahit na nagpasabog na si Saldico ng bomba o talagang binubulgar na niya lahat ang anomalya dito, kung sino ang may pakana dito, wala pa rin. Lahat ng mga resource person, mga possible witness na magdiin kay Romualdez at kay
Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hinubara nila ng credibility, mga kababayan. Gutisa, Tiksay, Estrada, saan na sila ngayon? Wala na. Hindi na natin mahagilap, mga kababayan. Itong bago ngayon, itong si Cabral, biglang naglaho, patay. O sino na naman kayang susunod dito? Wala tayong nakikita mga big fish na nakulong, mga kababayan. Magtatapos na ang taon. So halatang halata na pinaglaruan lang tayo nitong gobyerno na ito. Si Boyeng Remulla galing sa DOJ. Pilit talagang niluklok ni Presidente sa ombudsman. Kahit may mga pending cases, kahit may mga sagabal, nilusutan nila yan. Bakit? Kasi alam nila na doon papunta ang mga kaso nitong mga politiko na nagnakaw ng kaban ng bayan. So, doon nila pinipwisto si Boyeng Remulla, mga kababayan. Tingnan mo. Itong kay Saldico ngayon, mga kababayan, mayroon din akong duda dito eh. Itong kay Saldico, kahit pa inilahad ng Saldico lahat yung mga katiwalian kung sinong may utak dito, pero may duda pa rin ako dito. Na kasama pa rin sa plano nila ito. Yan si Saldico, hindi talaga nila ipapahuli yan. Nagkukunyarian lang na mayroon ng red notice sa lahat ng mga embahada sa buong mundo. Pero bakit kung talagang ipapahuli nila, bakit si Tibis noon, ang bibilis nila, si Goo? Ha? Bilis nila nahuli eh. Ito si Saldico, imposible kung Interpol lang ikilos dito. Talagang mahuli agad ito. Masikip lang ang mundo nito ni Saldico kung talagang tutugisin nila ng gusto ito. So mga kababayan, pinaglaruan lang tayo sa gobyernong ito. At kung magtitiwala tayo na bababa at mapatalsik yan si Pangulong Marcos, parang sa tingin ko malabo, mga kababayan. Sa pamamagitan ng mga rally-rally, wala yan, hindi tatalab yan, mga kababayan. Ang tanging pag-asa natin, mga kababayan, ang suporta ng kasunduluhan at kapulisan. Yan lang ang tanging pag-asa natin na mapatalsik itong Pangulo natin. Pero kung dyan sa mga panawagan na yan, wala, di tayo makakaasa dyan. Kasi maraming ang protesta, pero iba namang mithiin. Hindi naman ang lahat na nanawagan na paparisignin si Pangulong Marcos, mga kababayan. Even INC, karoon sila ng pinakamalaking rally nila. Hindi naman nila sila nanawagan na paparisignin si Pangulong Marcos. Anong panawagan nila? Accountability, transparency, peace. Wala. Hindi talaga yan. Tapos itong Makabayan Black, Dilawan, Pinklawan, Pulahan. Ano bang pinapanawag nila? Although may Marcos resign, pero kasama din si BP Sara. So talagang wala talaga tayong maaasahan na mapatalsik itong Pangulo natin sa pamamagitan ng sigaw ng bayan. People's power. Kasi pag sabihin people's power, hindi nagkakaisa eh. Mayroong mga nagpuputis labang kay Pangulong Marcos pero hindi naman siya paparisignin. Yung Trillion March, INC, hindi naman ang panawagan nila, hindi naman Marcos resign eh. So, mahirap talaga kapag puwersa ng sambayanan ang aasahan. Hindi talaga aalis yan si Pangulong Marcos. Ang tanging pag-asa natin, mga kababayan, kung bawiin ang suporta ng kasunduluhan at kapulisan sa administrasyon. So manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Panalangin din natin ang ating inang bayan para sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.